So ayan, good morning mga kadabs. Bali, gagawa tayo ng part 2 video nitong TV natin na na-purchase sa Shopee. So ito, Kuka Quality is Life. So 43 inch siya na 2K FHD. Yan. Tapos Google TV, Netflix, tsaka YouTube, and Dolby Audio. Tapos meron din siyang Prime Video application. So ito, try nating i-on sa OK Google. So OK Google, power on TV. OK Google, power on TV. So yan, kasi minsan gumagana yan pag naka-on na yung ating TV. Pero kung ngayon kasi kakasaksak ko lang, kakagising lang din natin kasi morning, pasok tayo ng trabaho. So ang ano nito is power on muna natin, kasi dito napapower off yan sa remote. Ito yung remote niya. So power on natin. So kaya bibigyan natin to ng reviews ngayon kasi nagamit na natin siya. Nabili natin pala siya no December 15 to 20. So mga ganyang pitcha lang. December 15 to 20, 2023. So almost 8 months na siya ngayon. Kasi ngayon is July 26, 2024. So yan, ganyan siya mag-power up or mag-loading galing sa pagbuhay natin sa remote. So ayan, ngayon gagawin natin siya ng review kasi sabi ko nga mga kadabs, gagawin natin siya ng review ngayon kasi nagamit na natin. So nung in-unbox natin siya sa video natin, na first video natin dito, unbox lang talaga ang masishare ko, tsaka yung iba siguro yung mga iba-ibang paggamit, kung paano siya i-connect sa wifi or paano siya gamitin. So yun lang ang share ko dun sa ating unang video, kasi nga paano natin bibigyan siya ng review kung hindi pa natin siya nagagamit or hindi pa natin siya natatry. Hindi rin natin siya mabibigyan ng review kung 1 month lang natin siya ginagamit, kung gaano ka talaga siya ayos, kung maayos ba siya gamitin or matibay ba siya. Yun, hindi natin mabibigyan ng honest review. Ito, honest review nito kasi 8 months na natin siyang ginagamit. So magkakaroon na tayo ng honest review. So yan, yung nag-loading na siya, makikita nyo naman, as you can see, kung gaano katagal siya mag-boot up, kung gaano siya katagal kung kabilis mag-boot up. So around siguro seconds lang din naman mag-boot up, kaka-power on lang natin nun. So ayan, meron tayo dito sa natin, home is, ayan, yung home na yun. Merong apps at saka library. So yan, library. Sa library is watch list, news live, tapos ito movies and show, tapos manage purchases and rentals. So sa apps naman, ito yung mga application niya. Bali kasi may katanungan dun kung pwede mag-install. Pwede naman mag-install gamit ang USB, kasi as you can see, makikita nyo yung Magic Sync. Hindi yan kasama dyan sa application. Bali, ang ginawa ko dyan is naglagay ako ng USB, kasi may USB port yan sa likod. Naglagay ako doon, tapos titignan mo dito sa files. Tapos makikita mo dyan yung laman. Ayan na, SD card. So since wala siya yung USB, hindi ko siya madrag. Kasi 1 out of 1 lang ang nakalagay doon. Yan. So file manager. So click nating unbox. SD card, ayan na. 1 out of 1 lang. Yan, wala siyang laman. Mobi, pwede ka maglagay dyan. Yan. Pictures, yan.
So, wala siyang laman. Yung built-in niya na lang yan. Double check ko lang o baka may pinasa ka kong USB. So, wala namang laman. Or wala namang USB sa loob. Wala naman siyang nakakonect. So, ayan. Itong kasama niya is sa kanya talaga yan. Yung ano na yan. Kasi ang ano dyan is storage o kaya USB ang nakalagay dapat yan. So, ayan. Sa katanungan mo kung pwede installan, yan yung install ko. Yung Magic Sync na yan. Yan. Ito, Magic Sync application. Tapos, ano pa ba in-install ko dito? Itong YouTube Music. Ito, YouTube Kids. Yan. Install din natin yan para sa anak ko. Open natin yan. Laman niyang YouTube Kids is para lang sa mga bata na videos. Yan. Yan. Puro pang bata yan. Yung videos na yan. Yan. Gamit na gamit ko to para sa anak ko. Yan. Puro mga pang bata YouTube Kids. So, yan. Exit natin. Okay. Tapos, yun. Itong application na to, itong Castplay. Pwede mo dyan i-connect yung cellphone mo. Pero makukonek mo yung cellphone mo dyan. Halimbawa, nag-nood ka sa YouTube. Magka-Castplay yan. Pipindutin mo yung play na yan. Tapos, ita-transfer dyan kung ano yung pinapanood mo. Tapos, dapat SIM kayo na internet provider or Wi-Fi router. Kung naka-Wi-Fi router kayo, kasi kami dito ano lang kami, SIM base na internet provider. So ito yung external router ko na ginamit na Huawei. Yan, naka 5G yan. 2G and 5G. Dual band yan. So dyan kami nakakonect sa apps na yan. Itong apps na to. Yan. Punta tayo sa settings naman. Ito yung apps na itong Wi-Fi pala. Yan. Wi-Fi. Yan. Diyan kami. SIM kami ng connection dyan. Wi-Fi. So, yan. ITD Wi-Fi. So, I take depths Wi-Fi yan. Sinorgot ko lang. So, ayan. Yung add network. Parang cellphone na din siya. Pag pumunta ka ng Wi-Fi. Yan. Tapos application, YouTube, Netflix, Disney. Ito Netflix, tsaka YouTube, andyan na yan. Netflix, Disney Plus, Prime Video, yan. Yan, Apple TV, meron. YouTube Kids, in-install natin. YouTube Music, in-install natin yan. Live TV, e-manual, Castplay, TV, Teleplay. Andyan na din yan. Multiple media, Linky keyboard, andyan na din yan. Delicase file manager, andyan na yan. So, sa katanungan mo kung pwede mag-install, idol, pwede. So, dito naman tayo sa home. So, home naman ito, mga promotion nila sa Prime Video. Pero may subscription yan, ayan. Mga ganyan. Yan, Prime Video. So, may subscription yan. Hindi tayo nag-subscribe dyan kasi ang main purpose ko nitong TV na to is para sa aking anak na 2 years old, since kailangan hindi ko siya pinatablet, kailangan mo mag-login ng account, tsaka kailangan mo din mag-subscribe dyan sa Prime Video. Ganun din naman sa Netflix. Exit. So, mabalik tayo dun sa purpose na akin nito para sa TV na to is para sa anak ko. Kasi iniisip ko kung bibilang ko siya ng tablet, masyadong ma-radiation yung screen at saka masyadong yung brightness ng mga cellphone kasi malapit sa mata niya. Tsaka
Cellphone tsaka tablet, hindi pa pwede sa kanya kasi may tinatawag tayo na edad na pwede. Sabi nga ng doktor, 11 years old up or 12 years old up. Yung below doon, hindi pa pwede mag-tablet or mag-cellphone kasi mahina pa yung resistensya nila or anti-radiation din nila. Para hindi rin magkasakit agad yung ating anak. So, yan yung purpose ko nito sa TV. Kaya okay na ako dito sa YouTube tsaka YouTube Kids. So, pwede mo rin mag-install ka dito ng Facebook mo. Pero since ako kasi ayaw ko i-install dyan. Kasi para mag-a-up dyan, may mga mag-chat-chat sa'yo, may notification. Mayroon akong pinaghahawakan na group. Bali yung usapang sound system Masbati. Bali ako yung admin doon. So magno-notify yan dyan na kailangan mo i-approve, kailangan mo i-accept yung mga kaya ayaw kong ilagay dyan. So as a privacy na din. So yan, meron siyang full TV, yan mga promotion din ng na din yan para mag-subscribe ka, encourage ka, pinapakita nila kung ano yung latest na movie. Disney Plus, yan sa YouTube Kids, yan Daily Play, yan. So yan yung gamit natin dyan. So ito naman kasi Google TV nga siya, bali kailangan niya din mag-login ng Google account. Ayan, nakapag-login na tayo dyan. Yan Yan yung Google account natin. Hindi mo siya magagamit hanggat hindi ka mag-login na Google account. So, tapos na tayo sa Homes. Dito naman sa Homes pala makikita mo yung history ng winatch mo. Yan Yan yung mga history. Continue watching nakalagay. Tapos, punta tayo sa search. Sa search naman, yan lang din. Pwede ka search movie, shoes, apps, and more. So, yan yung nakalagay. Kung hindi mo makita yung application na in-install mo, pwede mo dyan i-search. Yan. Pwede mo i-type dyan. So, kagaya na i-okay mo lang. Tapos, pwede mo nga sabihin lang YouTube. Opening YouTube for Android TV. So, ayan. Opening. Sa salita lang yon. Pag nagsalita ka naman dito sa remote, ito, ilolong press mo lang tong button na to. Tapos magsalita ka. Lalabas lang dyan. So, play iTech Dubs. iTech Dubs. Playing to Dubs 3DVC. Dubs 3DV. May ads. So, dun tayo sa back naman natin. Balik tayo dito sa settings. Yan, yung settings naman natin is yan, account mo. May pwede ka mag-switch account dyan. Yan. Pwede ka mag-login ng ibang account mo. Sa screen, ito yung screen. Pindutin natin yung screen. Yan, ganyan lang yung naka-display dyan. Screen. Tapos balik ulit tayo sa inputs. Yan. Inputs niya is Google TV, tsaka TV, Composite, tsaka HDMI. Pwede mo siyang gawing monitor. So ito naman Composite. Dito sa TV Plus, pwede yan. Yung audio video na connector na kulay dilaw. Yan. No signal nga lang. Yan, sa Composite na yan. Tapos, dito sa TV, may TV siya. Pwede mo, lagyan mo na lang ng antenna or element antenna. Yun. Yan lang yung input option niya. HDMI 2, HDMI 1, tsaka Composite TV, Google Home. Google TV Home. Tapos, sounds, ito. Sa sounds niya is Dolby Audio. Meron siyang option dyan. Down mode, ito, Dolby Audio na siya. Malakas na yung bass niya, tsaka hindi sabog yung tunog.
So ayan, sa dialogue enhancer, naka-high tayo dyan. Pwede natin i-reset yung option. Ito naman sa down mix mode, surrounding tayo dyan, hindi tayo naka-stereo. Yan, itong doble sound mode, yan, naka-doble, naka-on yung Dolby Audio Processing. Click tayo, medyo mahaba na video natin. Accessibility, ito accessibility, caption, high contrast, saka text speech. Ayan. Yan lang din yun. Tapos sa pictures, ito dito yung babawasan mo yung picture mode. Ayan, energy savings, backlight, 0. Hinihinaan ko talaga yung backlight para hindi masilaw yung anak ko. Kasi halos simula umaga maghapon nakapanood siya hanggang gabi. Auto backlight, in-off natin yan. Kasi ito na auto backlight, nakabase yan sa movie na ipi-play mo. Mag-auto brightness siya, mag-auto dim. Yan yung function niyan ng auto backlight na yan. Sa brightness naman naka 50% tayo. Sa contrast yan 50% lang. Saturation 50%. HUE 0. Sa sharpness is 10. Advanced settings, tapos pwede mo yan i-reset yung kung ano yung settings na sinitat mo. Since ako ito pinag-in-off ko yan, dyan na ako. Ayaw ko ng auto brightness kasi minsan sobrang nung una ko siyang ginamit first week, 1 week ko pa lang siya ginamit, sobrang liwanag talaga niya. So isa pang ano din nakin doon is yung pag sobrang brightness ng TV mo, madali masira yung backlight mo. Yung LED light backlight mo nung pinaka backlight ng TV mo. So kaya madali masira, isang cause nun overheat. Yun yung minsan may puti dyan na makikita ka, nalalaglag yung crystal cover nila kasi sa sobrang init lumambot yung pandikit nila kaya nalalaglag. So isa din yun. Tapos magiging over voltage kasi sobrang init na nung kung nakatudo yung brightness mo dyan, yun, sobrang init na ng power supply mo din nun kasi kumbaga nakatudo lang siya, walang low, so low current. So yun, kaya isang way din yan para hindi agad masira yung backlight mo. Kaya binabaan ko yung mga brightness settings natin. So yun lang mga loves, medyo mahaba na yung video. Thank you for watching. Sana doon sa may katanungan dito, comment down below nyo na lang. Sa sounds good siya, sa goods gamitin. Tapos pag nagbibideo okay ka, goods din gamitin. Ito, sasabihin mo lang kung anong title. Press mo lang to. Long press lalabas dyan na pwede ka na magsalita. So yun lang mga dads. Bye.